mahal mo naman ang Diyos ng una sa lahat. Kasi yun ang utos eh. Iibigin mo yung asawa mo, ibigin mo yung kapatid mo, ibigin mo yung anak mo. Pero kaya lang, wag mong iibigin ng higit sa Diyos. Yun ang paraan para ingatan natin ang ating mga mahal sa buhay. Mahalin natin sila, pero ipakita natin sa Diyos, mas mahal natin siya. At pag nakita ng Diyos, mas mahal natin siya kaysa sa mahal natin sa buhay, nauunawaan na ng Diyos yun. Kahit hindi ka magsalita, alam na ng Diyos yun. Ganun ang nakilala kong Diyos sa Biblia. Kahit di ka na magsalita, nababasa niya yung puso mo, alam niyang mahal mo yung tao na yan, alam niyang pag yan ay iningatan niya, parang ikaw na rin ang iningatan niya, kagaya ni Pablo at saka ni Epaprodito. Kahit hindi mo pahilingin yun. Alam ng Diyos na napatunayan mo, mas mahal mo siya kaysa dun sa anak mo, bahala siya sa anak mo. Mahal mo siya kaysa sa asawa mo, bahala na siya sa asawa mo. Ganun ang nakasulat sa Biblia. Kaya yung diwang sinasabi mo na pagkamahal mo kung kunin ng Diyos, hindi ganun ng Diyos, kapatid. Maling hinuha mo yun ukol sa Diyos. Ang kailangan lang, ipakita natin at mapatunayan natin sa Diyos na mas mahal natin siya kaysa sa kanino mang mahal natin sa buhay. That we are ready to spend everything for Him at hindi para sa ating mahal sa buhay lang. Yun ang masasabi ko sa iyo, kapatid. Kaya kung halimbawa gusto mo na yung mga naiisip mo ay masubukan mo kung tama, yung parang may bumubulong sa'yo, nagsasalita sa'yo, inaanyayahan kitang pumasok sa ministeryo, magmanggagawa ka, mag-aral ka ng Biblia,